Good afternoon and welcome po muli sa ating mga magigiting na mga master guides sa kasama ngayong hapon at syempre sa mga trainees po natin na nasa kanilang gadget or simbahan po. It is an honor and a privilege and I thank the Lord for giving me an opportunity to share another skill or honor with you people. And for this afternoon, our lesson or our honor will be from Christian storytelling. So muli ako po si Master Guide Ana Clarissa A. Dumalaog, always at the service for our Lord Jesus Christ. So tayo po ay magsimula na. So ano ba ang Christian storytelling? Ang sabi po dito, it is a wonderful God-given art which has inspired and encouraged people from the Garden of Eden right up to our present time. It will continue to do so. Dahil po panimula pa lang po sa Garden of Eden, ang passing ng ministry, isa sa mga unang ministry po ay ang Christian storytelling, kung saan nire-retell po ng ating unang mga magulang kung paano pong sila ay nagkasala, sila ay nag-fall. Pero ang pangako ng Panginoon ay andyan na sila ay one day will be saved by the Lamb. So hindi pa naman po kasi uso noon ang pagsusulat sa papel or kung ngayon sa gadgets, sa text. But the way of telling the story is through storytelling. Kailangan talaga using our tongue, our lips, and our action. Kaya nga po, ang storytelling ay isa sa mga napaka-importanteng honor na dapat ang lahat ng Master Guide ay magkaroon. Pag sinilit niyo yung curriculum ng Master Guide, storytelling, as in Christian storytelling, ay isa sa mga andon. So, hindi siya pwedeng mawala. People may think that Christian storytelling is only for kids kasi nagtuturo tayo ng bata. Pero, hindi ba po pag nagsisermon, gusto nating nakakarinig ng storya. At kung ikaw ay magaling na storyteller, ay mas madaling maiintindihan at mas madali mong mabibigay or madideliver yung message na gusto mong ipahatid sa mga tagapakinig. And for a short history, ang Christian storytelling po ay may dalawang level. And if you might not know or already know, it is an outreach honor. So, hindi po siya pang loob ng simbahan, kung hindi pang labas. Dito po natin mapapakilala ang ating Panginoon, ang ating Master Guide using storytelling. So, it is really an important honor that every one of us should possess and should continually learn on. So ako po ay Master Guide, pero continually pinupurso ko yung part na mas maging magaling ako sa larangang ito. And kayo rin, hopefully after this session and after many practice ay magamit nyo rin ito. Kasi hindi lang naman ito exclusive sa church. Itong skill na to ay magagamit nyo rin sa public speaking, whether in school or in your work. Yan. So ano ba ang features ng isang magandang story? Siyempre, pag nagkukwento tayo, hindi lang tayo basta magkukwento. Kailangan yung kwento natin may dating. May puwersa, may gaan, may lungkot, may saya. So ano ba yung mga features or katangian para ang story natin ay matawag na maganda? Siyempre meron, no? Sabi una, a story should have a main character. Kailangan may hero or heroine, either animal ba siya at may kailangan meron siyang problema. Kung ang inyo pong kausap ay mga bata, mas maganda na yung hero ng ating story ay yung kaedad nila. If they are 9, 12 years old, yung kaedad nila. Kung adult naman, syempre mas maganda na adult din yung ating ikukwento. So babagayan natin ng hero or ng bida ang ating story. Siyempre, pag may bida, meron tayong problema. So, meron tayong tatlong klase ng story based on the problem presented. Una is the accomplishment story. Sabi dyan, yung bida natin ay may problema na kailangan niyang masolusyonan. So, that is accomplishment story. Yung number 2, or letter B, decision story. Kailangan niyang mamili.
meron siyang dapat timbangin at meron siyang dapat at the end mapili dun sa kanyang pinagpipilian. Sample story for accomplishment story siguro ay yung may isang um, trainee. Gusto niyang makapagtapos ng pagmamaster guide. Pero nagsistruggle siya sa kanyang pasok or sa scheduling niya, anong gagawin niya. That's accomplishment story. For decision story, tuwing Sabado kasi ang ating training. Anong gagawin niya? May pasok din siya sa school. So namimili siya, ano bang mas importante? And then the theme story, letter C, is where ito yung medyo mabigat, kailangan may natututunan tayong real life story or may nare-realize yung ating bida tungkol sa kanyang pinagdadaanan. Yan, maliban sa hero at sa story or sa problems, meron ding conflict. Pwedeng person against another person, may nagdalawang nag-aaway. Pwede namang person, tapos yung pansensya niya. Ang nakita ko pong storytelling dito sa ganitong example, si Judas, nung nakikipag-struggle siya sa sarili niya kung tama ba yung ginawa niya nung ibinenta niya si Jesus. And then person against the forces of nature. Just like Jonah, na lahat, yung buong paligid niya ay nag-i-storm na, tapos wala siyang magawa. So ano yung dapat niyang gawin? And then this one also is person against God. Yung struggle ni Jacob, and then sino pa po ba? Yun, maganda kasing struggle ni Jacob. Well, maybe si Jonah din, no? Tinaguan niya ang Panginoon. So they are stories against God, kung saan yung ka-confrontation nila ay ang Panginoon. And person against their tradition. Ang paniniwala ng lugar na ito, ang mga babae ay dapat nag-aasawa lamang, pero ang gusto niyang gawin ay makapag-aral, makapagtapos sa mataas na paaralan. So, ito po yung mga sample ng conflict. Di ba po mas maganda pa nagkukwento tayo, meron tayong pinaglalaban sa kwento natin, hindi lang tayo basta nagkukwento. Ngayon, kukwento mo yung buhay niya, anong nangyari? Wala. If there's nothing special about the story, hindi siya tatatak sa puso ng mga tagapakinig. Next, number 4, a suspense. Siyempre, dapat may struggle. O kunyari, may isang trainee, isa sa inyo, nag-storytelling. Kunyari, kinukwento niya ang buhay niya. Sabi niya, gusto niyang mag-master guide, hindi niya alam kung paano. Tapos, dumaan ang panahon, wala rin nangyayari. So, dapat may suspense. Kunyari, binigyan lamang siya ng 1 week para mag-decide ng kanyang professor kung anong pipiliin niya, kung anong aatinin niyang klase. O kaya naman, pag nag-iisip siya ng solusyon, either isa or dalawang solusyon lang yung pwede niyang pagpilian. Ang solusyon lang niya either ipapasok siya or hindi siya papasok. Wala nang iba. O kaya naman, ito yung favorite kong ginagawa, especially if I have younger kids na bina-Bible study or ini-storytelling, no? Yung suspense, kung ano yung takot ng mga audience mo. I had a story before wherein yung bata ay mag-i-speech sa harap, tapos hindi niya kaya. So, tatanungin ko yung audience, sino po dito ang may ganitong fear, magtataas ng kamay, tapos lalapitan ko. Sige nga po, pagsalita ka nga po. Tapos hindi rin siya makapagsalita. So, nararamdaman nila yung stress na nararamdaman ng bida. So, maganda po na i-import natin yung emotion na parang yung bida natin ay kinakatawan din ng mga tagapakinig. Ano kung ikaw yung nasa sitwasyon ni bida? Ano yung gagawin mo? That is suspense. And number 5, of course, there needs to be a dialogue. Huwag po tayong monotonous sa ating storytelling. Usually, nagda-dialogue tayo, nagbabago ang boses, lumiliit, lumalaki ang boses natin. Nagiging parang lalaki, o kaya naman ay bata, o kaya naman ay matanda. Ayan. So, binabago-bago natin yung ating dialogue, ang ating pananalita, ang ating gesture, depende kung sino yung nagsasalita. You have to make the characters living. Parang buhay. Hindi lang sila basta nababasa sa Bible story. Ganito ginawa ni David, tumugtog siya. So, gawin nyo, tumugtog si David ng napakaganda. Tananananalang. Yan.
So, the dialogue, pag nag-uusap, lalo na, no, kunyari, sabi mo, ako si matatag. Ako si mahinhin. So, ibabagay natin yung dialogue at yung sa karakteristik ng ating pinoportray. So, ito yung 5 dapat lang nating daw tandaan tuwing tayo ay nag-i-storytelling. So, ito yung mga kagandahan daw, ha? Nagpapaganda sila. Number 1, the main character. Number 2, there should be a problem for the story. Number 3, pagkatas ng problem, paano niya susolusyonan? That is the conflict. Number 4, anong gagawin niya na? So that is the suspense. O may naisip na siyang solusyon, anong gagawin niya? And then number 5, of course, is the dialogue. Yung mga pag-uusap ng mga characters sa ating kwento. Pero most of the time, pag nag-i-story tayo, kailangan konti lang yung character, hindi natin dapat dadamihan. Kasi malilito yung bata. Ayan. So ngayon, bilang mga trainees at kailangan ninyong mag-storytelling dahil yun po ang requirement, pag sinilip niyo yung requirement list natin, more on tell a story about this, about that, sabi ko, kayang-kaya na to ng mga trainees na maghanap ng sarili nilang story. So, ang ituturo ko na lang ay kung paano ba maghanda ng story that will fit you and will fit the audience that you are targeting it to. So, sabi dito, no? Yung una, choose a story that you feel confident and comfortable to tell. So kung ikaw ay babae, kung gusto mo magkwento na tungkol sa babae ang bida, then go for it. Huwag mong ipilit na gusto mong ikwento ay tungkol sa lalaki na hindi mo naman gusto yung story na isi-share mo. So dapat ikaw ay komportable, kabisado mo yung ikukwento mo as much as possible, na hindi ka malilito na, ay, ganito yung nangyari, ay, kulang pa pala. So it should be very fluid sa pagkakakwento mo. So, una, trainee, pumili ka ng kwentong kayang-kaya mong ikwento na kahit ma-distract ka pa sa paligid mo, ay kaya mo siyang ituloy. Number 2, I think this is the most important of all. Pray that God will be with you as you prepare the story. So pray, Lord, namili na ako ng kwento. Tulungan niyo po ako na tama ang aking mga sasabihin, ang aking gagawin. Tandaan po natin, we are not just simply telling or retelling a story. We are telling the story that might one day save a soul. Let me just share with you my experience. No, I have been teaching with children's department, with AY department, Sabbath school, since I was around 11 years old, 12 years old. So at a very young age, yan. As in, tumatayo ako at nag-i-story ako. And then after a decade, after 2 decades, I think, 20 years, after 20 years, may nag-message sa akin, Ma'am, naalala niyo po ba ako? Sabi ko, sa daming estudyante ko, anak, pasensya na ha. Ma'am, ako po yung tinuruan niyo sa barangay, Damayan. Ako yung tinuruan niyo sa Manresa noon. See, the impact that you have on them will surely be instilled, especially kung mga bata po ang ating hinaharap. So always pray, Lord, i-prepare niyo po ako para ma-deliver ko ng tama ang message ninyo. Gamitin niyo po ako bilang vessel ng inyong truth na gusto niyong ipahatid. So di ba po, nakakatuwa, nababalikan ka ng estudyante mo, Ma'am, naalala niyo po ako po yung tinuruan niyo, ganyan. Tapos naalala nila yung mga stories, yung mga kanta, na ako hindi ko na masyadong maalala, pero sabi ko, ay, praise the Lord, kasi at least hanggang ngayon ay na-instill sa'yo yung lesson ng story yun. Tuloy po natin. Next, engage your audience. Pag nagkukwento tayo, wag lang tayo yung kwento ng kwento, tapos yung audience mo ay nakatulala. Sabihin niyo po ay, pakitaas nga yung kamay yung kaedad ng bida natin. Yan. Pati po yung mga parents, sino po ang may anak na ganito ang edad? Taas po ang kamay. So, lagi mong i-engage yung audience. Nag-story po ako dati sa children's. Ang story ko ay about the lost sheep. So, sabi ko, tuwing sasabihin ko ang salitang sheep, kailangan yung mga nakikinig sa akin sisigaw ng
Ba. So every time na, and the shepherd was looking for his sheep. Ba. Where are you, my little lamb? My little sheep. Ba. So ang mga bata at pati ang mga magulang ay inaabangan nila kung saan sila sasagot. May isang master guide din akong kilala na pag sinabi niya yung salitang kabayo, kailangan mag-i-amen ka. So engage your audience para hindi sila antukin, para alam nila na nakikita mo sila na hindi lang sila makikinig sa'yo, kundi ikaw ay nakikinig din sa kanila. Next, make each character in the story real living people. Relate them to the audience. O katulad nga po nung sinabi ko kanina, no? Kailangan iparamdam mo sa audience na kilala nila yung taong to. And as much as you can, mas maganda kung feeling nila sila yung batang yun. Ang father ko, ang papa ko at mama ko ay very good storytellers. So pag nagkwento sila, lalo na yung papa ko, no, aakalain mo, parang makukonsensya ka kasi feeling mo, ikaw tungkol sa yung kwento na yon. Pero syempre, hindi naman ikaw kasi alam mo namang hindi mo ginawa. So may mga ganun pong klase ng tao na sobrang galing nilang mag-engage na nafe-feel ng tao na I feel that character. So sana yun po yung i-aim po natin. I feel that character. Next, plan each of the scenes. Importante po ito. Kung ang simula nyo ay nasa bahay siya, papasok siya sa school, and then mag-church siya sa weekend, tapos pupunta siya sa friends niya, tapos uuwi siya, kailangan yung transition natin ay maayos. Kasi, pag may nakaligtaan tayo, minsan yung development ng story ay napuputol. Kunyari, kinuwento mo yung creation story, 7 days. So, from first day up to 7 days sa rest, tapos nakalimutan mo yung pang-apat. Paano mo babalikan naman yon? So, you have to be, sabi nga sa una, di ba, be very familiar with your story and you have to plan each of the scenes. Ang iniisip ko dito, usually kasi, lalo na ngayon, we have PowerPoints, we have videos like this, kung saan hindi mo na kailangan mag-note-taking actually, para maalala mo yung pagkakasunod-sunod ng story kasi pwede mo siyang i-plan out sa iyong visual aid. Kasi dati, talagang gegera ka sa labanan ng pagkukwento. Ang dala mo lang ay sarili mo. Ang mukha mong animated. It should be very animated. Ngumingiti, tumatawa, umiiyak, nalulungkot, nasasaktan. And then your gestures, yung hands mo, yung nagwo-walk ka. So, kailangan practicing mo siya. Tapos, nasa isip mo palagi yung pagkakasunod-sunod ng story. Next, build each scene to a climax, which makes the audience want to hear more. So, ano nangyayari? Tapos, may mga speaker po na ganito ang ginagawa. They will start the sermon with a story. Tapos pag gusto mong malaman yung kasunod, puputulin niya. Kung gusto niyo pong marinig yung ending ng story, abangan niyo sa dulo ng aking sermon. And it helps, no? Na alive yung mga audience, yung congregation na nakikinig sa'yo. Kailangan pasabitin mo sila, I want to hear the rest. Na hindi sila tatayo sa kinauupuan nila dahil nabubore sila sa ating story. Yan. Next, practice the story out loud. Naku po, wag po kayong mahihiyang mag-story. Kasi it is one way para alam mo kung mahaba ba yung story ko, masyado bang maikli, may nakaligtaan ba ako. And practicing storytelling is just like practicing singing or practicing your part. Ako po, whenever I speak like this, nagme-message ako, pinapractice ko po talaga. I have to time myself. Baka sumobra ako ng 1 oras, 2 oras sa aking part. So, tinatansya ko po talaga siya. Tapos, gaano ba kalakas? Ano ba yung kailangan kong i-emphasize? Ano yung pwede kong tanggalin na sa story? So, it helps. Practice, practice, practice. And lastly, finally, remember that all great storytellers do feel nervous at times. Hindi po porket sanay na sanay ang isang taong mag-story ay hindi na siya kakabahan.
ako na lang po, no, it has been years na ako po ay nagkakandak ng singspiration na lang sa church. So ako ay chorister. Pero nung haharap na ako, nakasama yung kasamahan ko, kasi practical test namin sa music, kinakabahan din ako. Sabi ko, hala, kinakabahan ka pa. Praktisado ka naman. Sabi ko, kinakabahan ako kasi alam kong kinulang yata ako ng practice. So sa inaraw-araw, sa tuwing Sabadong pwede akong tumayo, ay feeling ko minsan kulang pa ako. So wag tayong mahiya na ayoko magsalita, ayoko pong kunin yung honor na to kasi po nakakahiya, natatakot po ako, baka hindi nila magustuhan or hindi nakakatuwa yung story. So gawin nyo po, mag-pairing kayo, hanap kayo ng friend ninyo, tapos, uy, pakinggan mo yung story ko. And kung binigyan kayo ng opinion ng kaibigan nyo, huwag niyong damdamin. Huwag kayong, kala mo siya magaling. Hindi ganoon. You should help each other to bring each other up para mas masanay tayo. Kasi ang pathfinding, ang master guide, ay hindi naman pagalingan. Kung hindi, tulungan magpalakasan ng spirituality. And storytelling, alam nyo, ang Bible natin is full of stories na sa totoo lang, pag binasa mo ay nakaka-boring naman, di ba? So it is up to us to use the storytelling techniques para ma-share natin yung gospel. Kasi pag piniresent mo sa bata yan or sa kahit sa matanda na monotonous, na nakakabagot, kung ikaw din ayaw mo sa ginagawa mo, malamang yung audience mo ay hindi rin magiging ganun ka-engage. So, wag kabahan. Kaya nga, importante, di ba? Practice, practice, and practice. So, bago ka, syempre, gumawa ng story, or bago ka tumayo sa stage of storytelling, by the way ha, si ma'am, nyo ang magbibigay ng requirement ninyo dito. So, ito po. Questions to ponder before storytelling. Ano ba yung dapat kong alalahanin, ma'am? So, nag-practice na ako, na-set ko na yung story ko. So, ang una mong tatanungin ay, what part of the program are you doing the storytelling? Kasi po meron tayong tinatawag na children's homily, which is given on divine worship bago mag-speaker. Doon ka ba magsasalita? O magsasalita ko ba sa outreach program nyo sa Vacation Bible School or sa Branch Sabbath School or sa Children's Sabbath School sa taas? O sa AY time ka ba magbibigay ng yung part, magsustorytelling? So, kailangan alamin mo kasi, syempre, dedepende yun sa takbo ng magiging storytelling mo nga. Kung sa labas ka, syempre ihahanda mo yung sarili mo na kailangan ay malakas ang boses, malalaki ang visual arts, ang mga visual aids rather, ano pa ba? Kung nasa cramped space ka naman, ano yung pwede mo lang dalhin, anong klaseng story lang ang mapapagawa mo. Kasi po ako ay mahilig din mag-storytelling. And when I tell stories, I give activities. One time, ang story shinare ko sa mga bata sa church namin ay Walls of Jericho. So, alam niyo po pinagawa ko. Nag-stack ako ng baso. Tapos, may bola ako. Sabi ko, sige, 2 teams. So, ang gagawin nyo lang ay babatuhin nyo yung mga baso. Kailangan matumba. 1 shot only per kid. So, nag-enjoy sila. And then, tinanong ko sila, anong naramdaman nyo nung hindi nyo mapatumba? Anong technique para mapatumba? Tapos, saka mo siya ipapasok na alam nyo ba na merong wall na tinatawag na Wall of Jericho kung saan hindi sobrang tibay at kailangan lagpasan yun nila Joshua. So, ano kaya ang ginawa nila para mapagtagumpayan nila yon? So, ano sa tingin niyo? So, sasagot sila, binato po nila ng bato, giniba nila, kumuha sila ng mga, materyales, ganyan. And then, dun muna ipapasok yung story. Yan, no? Pwede yung gawin kasi nasa children's ako. O kaya pag nasa labas, no? Pag VBS, pwedeng ganun, may activities. Pero syempre, pag homily time, speaker ka, yung before ka na speaker, syempre hindi mo pwedeng gawin yun. So, direkta ka na sa story. Yan. So, ihahanda mo yung sarili mo. At yung gestures mo, syempre, ay pang-divine.
Hindi siya yung hindi ka pwedeng magaslaw and all. Saka yung, ito pala yung importante, no, yung pananamit natin. Kasi minsan, ang damit natin ay maikli, or minsan pag gumanyan tayo ay nakikita yung dito sa girls, o kaya yung mga lalaki ay naka-t-shirt lang, or naka-maong, ganyan, tapos nahaharap pala sila sa harap ng, sa church, sa pulpit. So, ipe-prepare din natin yung sarili natin. Ang tip na binigay sa akin ng aking teacher sa college is always wear lipstick para alam ng bata na nagsasalita ka. I'm not wearing one kasi wala akong gusto ka ng makeup. Pero kung kayo, hindi naman pusyaw ha, kailangan yung very pleasant lang sa mata kasi ikaw yung una nakikita ng bata. So, syempre, yung postura mo at ang itsura mo, dapat ay ibabagay mo rin kung anong storytelling program ang gagawin mo. Number 2, how long have you been given to tell the story? Trainee, ganyan. 5 minutes lang yung story mo ha, kasi andyan na yung speaker. O kaya sasabihin, habaan mo 15 minutes para kasi wala pa yung speaker. Yan. So, tatansyahin mo kung ilang oras yung pagbibigay mo ng story. Ilang oras yung part mo. Diba po? So, baka naman ang story mo ay pang 1 oras. Tapos, humili ka pala. So, maximum is 10 minutes lang po yun pag humili. So, unlike pag nasa VBS ka, pwede ka magkwento hanggang 30 minutes kung kaya mo. Meron din tayong tinitingnan na factor po, kunyari, kung panggabi ba yan or pang umaga. Syempre, titingnan mo rin yung oras na appropriate para sa audience mo. Kasi pag umaga-umaga, kahaba-haba, o kaya gabing-gabi na, hahabaan mo pa. So there are some techniques na pwede natin gawin para mapaikli or mapahaba yung mga story natin, no? Para mapahaba, lagyan natin ng dialogue, mag-describe pa tayo ng matindi. Para naman paikliin is tatanggalin mo ng ibang dialogue or ibang parts na hindi importante. So makikita niyo yan sa requirements nyo at masasagutan nyo rin naman yan. Next, is the story for men, women, or children, or a general audience? So kanina medyo nabanggit ko na ito, no? Kung ikaw ay nagsasalita sa puro kalalakihan, anong klaseng kwento ang dapat mong ikwento? Para sa mga babae, or para sa mga bata? Or katulad ka ba pag homily nga, na lahat ay andyan, may bata, may matanda, may very high ang spirit, may very low ang spirit. So ang kwento mo ay mas magandang ibagay mo kung sino ang kausap mo. Pero kung inassign naman kayo na sa children's story time, children's homily, syempre, ang target natin ay pambata. Pero mas maganda kung pasukan natin ng pang medyo matanda. Para at least yung mga audience pa rin ng mga magulang ay nakikinig din sa'yo. Para alam nila na part sila ng pagkukwento mo. Ayan. Next, what is the age of the children? I think dapat naaral nyo na to, or kung hindi nyo pa naaral ay nasa basic pathfindering ito, no? Kasi ang attention span ng ages 0 to 2, ng 3 to 6, ng 7 to 9, ng 10 to 12, and then 13 and above ay nagkakaiba-iba. I am teaching grade 7, so they are ages 11 to 14. So, kailangan yung lesson ko ay may games sa gitna every 15 minutes. So, for activities within an hour. Kasi, pag ako lang ang wala na, mababato na sila. And for my kids, kunyari, yung baby ko, si Vanya, wala na, 1 minute, 2 minutes, ayaw na niya, iyak na yan. So, tapos na yung pagbabasa namin ng kunyari ng books. Or yung lalaki ko naman, si Vince. Ayan, he's already 5. So, medyo kaya niya nang umupo ng matagal. Pero hindi pa niya kayang tumagal talaga ng around 15 minutes. Talagang nangangati na yan. Pero yung isa ko naman, yung pangalay ko, she's Via, she's 9, and she can sit for hours at makinig. So, yung attention span nila at yung kanilang interest ay dapat makuha natin palagi. So, sabi ko kanina, di ba? Be very animated, be engaging, and be lively. Walang kwentong malungkot, maliban na lang pag gusto mo. So, it has to be fun and entertaining. Pero, syempre, dapat tungkol sa ating Panginoon. Yun naman kasi ang inaangat natin, hindi naman yung galing natin or sarili natin, di ba? Storytelling is
an honor wherein we praise God, we lift His name above all names, and we tell how great and majestic He is. At syempre, sabi nga, last, where is the story being told? Saan ka magsustory? Sa labas ng church, sa loob ng church, sa harap, sa likod, sa taas? Ano kailangan mong visual aids? Meron bang projector? Or ganito ba tayo online sa Zoom? So gagawa ka ng presentation. Or sa labas na kailangan mo gumawa ng visual aids. Or kung wala talaga, may nakita akong storyteller dati, I think it was the pastor, na meron siyang nirorolyo. Sabi ko, yan ang gusto ko, pangarap ko din yan, pero hindi ako marunong talaga. I'm not very artistic in such crafts. Pero pag ganito, kaya-kaya ko pa. So, kailangan mo ba ng puppets, ng cutouts, ng microphone? So, ihahanda mo yun. Kasi, pag handa ka, mas magiging confident ka, diba? Kaysa yung bigla kang, uy, ikaw na. Mas kabado ka pag hindi ka handa. Pero pag handa ka, mas nagle-lessen yung pagiging kabado mo. So, ang mafo-focus mo ay more on how to deliver the Word of God instead na paano ba ako hindi mapapahiya sa kanila. Ayan. So, we are now at the last reminders po ng ating honor. So, sabi nga po dito, no? Reminder 1, you are the best visual aid. Kahit wala ka pang cute na PowerPoint or video or crafts, but the way you present yourself, you are the best visual aid. Makukuha mo kanila ang atensyon nila papunta sa'yo. Di ba nga, sinasabi, you're the only Jesus some will ever see. Ito yung lagi kong naaalala. Kung gusto mong ikwento ang buhay ni Jesus, pero ang nakita naman nila sa'yo ay lagi kang late, tinatamad ka, magulo ka. So parang paano mo ma-exemplify yung katangian ng ating Panginoon? So you are still the best visual aid of the story of Jesus. Number 2, be excited about your story. Hindi naman pwedeng ang lungkot-lungkot mo sa story. Parang paano gaganahan yung audience mo kung ganun ka lang, di ba? And most importantly, number 3, commit yourself to the Lord. Whatever you do it for the glory of God. Diba, katulad nga nung sinabi ko, we have individual spiritual gifts. We have different gifts. At ang mga gifts na yan ay hindi para tayo ay gumaling, kung hindi para lumago ang ating simbahan. For our church to grow, para makapag-nurture pa tayo at tayo ay maging more spiritually matured. So kung ikaw, trainee, ay magaling ka magkwento pero hindi ka magaling sa arts, yung kaibigan mo naman ay magaling sa arts pero medyo mahihiyain, magtulungan kayo. Let's pull each other. Huwag nating let's raise each other up. Kasi at the end of the day, all the glory and honor is for the Lord. So, hindi dahil magaling ka, kung hindi dahil binayaan tayo ng Panginoon ng talent na magagamit natin for the ministry. So, tandaan niyo na, for whatever you do, commit yourself to the Lord and He will give the desires of your heart. He will supply all your needs. And let me end this lecture with, I think this is a poem by Clifford Wayne found in page 68, The Magic of Storytelling. Sabi po dito na, to learn to climb a cliff, you must climb a cliff. To learn airplane flying, you must fly an airplane. To learn to tell stories, tell stories. A mosquito never gets a slap on the back until he gets to work. Neither do we. Take every opportunity to learn the skills of casting the magic web of a story. Storytellers aren't born or taught. They grow. They grow when they tell stories. Wala pong pinanganak na magaling magkwento. Pero tayo po ay natututo. At pwede tayong matuto. Tayo po ay lalago at mag-i-improve kung tayo po ay nagtitel ng stories. And pag nag-share po tayo ng testimony, marami sa mga trainees sa inyo ay magaling mag-testimony. Tapos sasabihin ng iba, hindi ako marunong. Marunong ka, or siguro nga, hindi ka lang sanay.
So, kasi pag tumayo ka na, once na tumayo ka na at nag-deliver ka na at sinanay mo ang sarili mo, kusa ang paglago ay mapupunta sa iyo. So, sabi nga, no, hindi sila bigla na lang lumalabas. If you want to learn, you have to do it. So, sabi po dito ni Mrs. White, teachers, remember that the Lord is your strength. Kasi po, bakit teachers? Kasi most of the time, teachers ang mga storytellers. Strive to give the students ideas that will be to them a savior of life unto life. Teach by illustration. Ask God to give you words to speak that all will understand. So sinasabi po dito na, let us pray na ang mga estudyante natin ay matuto. Matuto na ang Panginoon ay dapat nasa buhay nila. At tayo ay humingi palagi sa Panginoon, Lord, use me, tell me what I should tell, and I will tell it to them. So again po, this is honor of Christian storytelling, and it is an honor to serve the Lord again. Diba? Sabi nga, anytime for Jesus. So magandang hapon sa ating lahat and happy Sabbath. Sana ay marami kayong nakuhang napulot na mga tips kung paano mag-storytelling. Pero personally at the end of the day, basta gusto nyo ang ginagawa nyo, isa sa puso nyo, at ipag-pray nyo sa Panginoon, ibigay nyo sa Kanya at ibibigay niya sa inyo kung paano yun gagawin. So this has been Ma'am Ana Clarissa Dumalaog, your master guide and a servant of our Lord Jesus Christ. Thank you. Bye-bye.